kababayan ko, eto na naman. Nagkalat na po sila sa social media at nagkalat na rin po sa iba't iba pang platform na pinatatakbo ng mga independent companies, mga kababayan. Nakaraan lamang ay nagkaroon tayo ng dialogo at talaga nga namang marami sa mga content creator ngayon ang sinita dahil sa kanilang mga misinformation, mga kababayan ko, na ipinapakalat. Eto, mga kababayan ko, mula po sa kwento ng isa nating kaibigan at talaga nga namang makikita ninyo, mga kababayan ko, isa pong abogado, niyurakan, sinabihan ng pangit, nang hindi naman napagbabasihan ang totoo. Eto po, mga kababayan ko. Pero bago ang lahat, shoutout muna ako kay paborito kong The Warrior, mga kababayan ko. Shoutout sa iyo, kapatid. Ayan ha. Pag-usapan natin ngayong gabi yan. Ito po, unang banat niya sa pamilya Marcos. Dito na bundok ng mga aktivista. Sila na ngayon ang nag-organize ng NPA sa mga bundok. Yan ang nangyari. Oy, wait lang ha. Unang hirit niya kaagad ha. Unang hirit niya kaagad, narinig nyo ha. Hindi tayo naglalaglag ng mga tao dito ha. Yung mga aktivista pong nanonood sa atin, panawagan ko po sa inyo ha. Hindi po ako nagsasalita dito. Ito po ay sinasabi ng isang reformist, mga kababayan ko. Ang gusto ng pagbabago sa ating bansa, kada may uupong presidente, gusto po ng pagbabago lagi, ha? Kada may ito po yung mga taong pag-uupo yung presidente, ayaw po nila, mga kababayan ko, reformist. Eto hindi ako naglaglag tungkol sa mga NPA sa mga CCP, NDF. Sa mga nanonood pong kadre dyan na sa mga namumundok po. Hindi po ako naglaglag sa inyo Ito pong tao na to Pakinggan nyo po Dito na bundok ng mga aktivista. Sila na ngayon ang nag-organize ng NPA sa mga bundok. Yan ang nangyari. Okay. Unang banat pa lamang, mga kababayan ko, dito pa lang nilaglag niya na po yung mga NPA, mga kababayan ko, at yung mga aktivista. Ang sabi niya po dito, maliwanag po sa sikat ng araw at narinig po ng dalawang tenga ninyo. Yung mga aktivista daw po na mundok at sila daw po ang nag-organize ng pagiging NPA. Okay. Okay, may kaliwanagan na po May kaliwanagan na po. Kawawa naman yung mga matitinong aktivista. Ginawa mo na kagad na rebelde. Mga kababayan, Roger Romero, shoutout po sa inyo dyan, sir. Oy, ikaw ba yan? Kala ko si Romeo. Okay. Unang banat niya kagad yan. Mga kababayan ko mamaya dedebang ulit natin. Kaya mali yung sinasabi ni Robin Hood Padilla na kaya nagdeklara si Marcos ng martial law dahil malakas na raw ang NPA. Ang totoo, ang mga ginamit na Marcos, na nasangkala ni Marcos ng pagdideklara, Miranda bombing. Plaza Miranda bombing daw Narinig nyo Kaya yung mga yon, isinisi yun ni Enrile, ni Marcos sa mga komunista. Yung pag-ambos kay Enrile, yung paputok, kaya mo yan. Sige lang, sir, Sige. Bomba sa Plaza Miranda. Sa totoo, kagagawan lahat ni Marcos yun para magkaroon ng dahilan para ideklara niya ang martial law. Okay. Mabigat to, Kagagawan daw po ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos ang Plaza Miranda bombing. Is that true? Totoo ba ito? Mawalang galang lang po, attorney. Attorney, kayo po inirerespeto namin dito sa akin channel. At wala naman pong Ito po kasi yung pinaguhugutan niya. Pero bago ko po ipakita sa inyo to, maraming salamat sa mga nanonood sa atin ngayong gabi, mga kababayan ko. Pag-usapan natin, ito po yung sinabi ni Senator Robin. Basahin ko lang sa inyo sa quote card, Ito po, sabi dito, gigil na gigil po si attorney ngayon dahil sa napanood niya po na hindi niya matanggap na sinabi po ni Senator Robin yung katotohanan. Buti nga po nakapagsalita pa si Senator Robin dito ng okay para sa akin Ito po, mga kapatid, pakita ko po Ayan. Paliwanag ni Senator Robin Padilla, ang masamang imahe lang kasi ng martial law ay naaalala tuwing September 21. Ayan sinabi po niya dito September 21. At hindi nabibigyan pansin ang isang naratibo o kwento nitong nailigtas ng martial law ang bansa laban sa komunismo. Okay? Mga kababayan, ito, maliwanag sinabi ni Senator Robin to. Ang martial law, ang martial law ay
Ang martial law ay nakapagdulot ng pagliligtas sa bansa na tayo ay maging communist country. Marami rin tayong kasundaluhan na nagbigay ng buhay para mailigtas at maita ang taong bayan. Na tayo ay makubkob ng komunista ni Padilla. Sa pagdinig sa Senado ngayong Martes, September 12 pa po itong quote card. Ito mga kababayan ko, dito po naghihimutok si attorney, mga kababayan. Dito po nagsimulang pumutok ang galit niya kay attorney, kaya dinebunk niya po itong si Senator Robin to tell the people na mali ang explanation ni Robin. Mga kababayan, ito lang, bilang isang ordinaryong Pilipino, bilang isang martial law noong 1972. Bilang isang ordinaryong Pilipino, bilang isang mamamayan, mga kababayan ko, nais ko pong sabihin sa inyo, ano nga ba itong naidulot ng martial law sa bansa? Mga kapatid, kung tutusin po, kung hindi po nagdeklara si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos noon ng martial law, ay malamang sa malamang ang bansa na natin ay kagaya na po ng Vietnam. Naaalala niyo po ba ang Vietnam, mga kababayan ko? Ang Vietnam ay sinakop ng mga komunista. Nilabanan nila yung government nila, mga kababayan. Nilabanan nila yung gobyerno nila para maging komunista ang kanilang bansa. Nagkaroon ng ganun, mga kababayan ko, sa Vietnam. Nagwagi ang communist laban sa Democratic Party. Gusto pong gawin ng usong-uso kasi noong mga panahon na yon, yung lusuban ng bansa, kukunin yung ganito para maging komunistang pamumuhay, mga kababayan ko. Ngayon, mga kababayan ko, ang Communist Party, eto na po sila. Komunistang bansa po ang Vietnam, mga kababayan ko. Side from the China, mga kababayan ko. 'Di ba naaalala nyo, nag-away, naglaban, yung naglaban din sa pagka politika, itong si Mao Zedong at si Chiang Kai-shek, mga kababayan ko. Kaya nga si Chiang Kai-shek lumipat ng Taiwan. Mga kababayan ko, namuhay sila doon. Sumariling bansa sila doon sa Taiwan para hindi lang mapasakop ng China, mga kababayan ko, 'di ba? Kasi ayaw nila nung komunistang pamumuhay. Pero the China is not a communist, hindi na sila komunista ngayon. Socialist party. Socialist na po sila. Yan, socialist country, mga kababayan ko. Kaya ngayon, mga kapatid, masasabi nyo na ganyan. Tapos sasabihin nitong mga to na hindi daw maganda na idulot ng martial law, mga kababayan. Based doon sa mga sinabi ni attorney. Ng martial law noong 1972. Namun, ito. Sabi niya, maliwanag, ulitin natin. 72, namundok ng mga aktivista. Sila na ngayon ang nag-organize ng NPA sa mga bundok. Yan ang nangyari. Ang mga aktivista na daw po ang nag-organize para maging NPA. Kaya ngayon pinaghihinalaan ng mga aktivista na kasapi ng CPP-NPA because ikaw na rin nagpatunay niyan, sir, ha? Okay, tuloy natin. Kaya mali yung sinasabi ni Robin Hood Padilla na kaya nagdeklara si Marcos ng martial law dahil malakas na raw ang NPA. Ang totoo, ang mga ginamit na nasangkalan ni Marcos ng pagdideklara, Miranda bombing. Ang ginamit daw ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos na pagdideklara correct ko lang Ang ginamit sinasabi niya po dito, ang kwento niya po sa narrative niya dito sa ating pinag-uusapan, si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos daw po, ginamit daw po yung Plaza Miranda bombing, mga kababayan ko, para magdeklara ng martial law. Second, mga kababayan, yung pag-atake kay Chief Minister Juan Ponce Enrile, mga kababayan ko, yan po sinasabi niya, mga kapatid, yan po sinasabi niya dito. Mga kababayan ko, maliwanag po at ibiniblame niya po, mga kababayan ko, ang Plaza Miranda bombing kay Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Tama po ba yan? Mali po ang sabi niya. Mamaya po patutunayan natin. Kaya yung mga yon, isinisi yun ni Enrile, ni Marcos sa mga komunista. Yung pag-ambos kay Enrile. Ito ang pagkakamali niya, mga kababayan ko. Sinabi niya yan. Tandaan niyo yung sinabi niya. Tatandaan niyo, mga kababayan ko, yung sinasabi nito. Tatak nyo sa tenga ninyo. Huwag sa ulo, ha. Tatak nyo. Kasi mamaya malalaman nyo ang totoo. Sa mga komunista.
yung pag-ambush kay Enrile, yung paputok, bomba sa Plaza Miranda. Sa totoo, kagagawan lahat ni Marcos yun. Oh. Kagagawan daw ni Marcos yun. Kaya niya bang patunayan? Nakagagawan nga ba ni Ferdinand Edralin Marcos yun? Ito karapatan natin to, mga kapatid. Ito karapatan natin to ha. Hindi makakapagsalita ang patay. At wala na sa mundo. Walang laban yung tao. Pues tayo magsasalita. Papakita ko sa inyo yung mga sinasabi niyang kasinungalingan. Sige. Para magkaroon ng dahilan para ideklara niya ang martial law. No! Diniklara ang martial law because we have an insurgency. Mga kababayan ko. Because ang mga komunista sa bansa natin ay lumalaganap, mga kababayan. Dahil sa paglaganap ng komunista, dahil sa pagpaplano nila ng gawing komunista ang bayan natin, mga kababayan ko, ang bansa natin, ay lumaganap po ang communism. Ayan ha? Kasi ang gusto talaga ni Marcos, tandaan natin, si Marcos na elect 1965. Ay nung panahon kasi 4 years lang ang term ng presidente. At saka pwede lang mag-re-election isang beses. Totoo po yung sinasabi nyo, mga kababayan. Na-elect si Marcos 1965. Nag-re-election siya 1969. So 1973 dapat, hindi na siya, tapos na yung termino niya. Hindi na siya pwedeng mag-re-election kasi nakadalawang term na siya. So, dapat 1973 magkaroon na ng eleksyon. Ano nga ba? Bakit nga ba gustong-gusto nyo kagad ng eleksyon? Mga kababayan ko, yan nagtataka ako sa mga to ha. Wala na. Plinano na talaga ni Marcos, wag nang mag-eleksyon. Kaya ang ginawa niya, nagkaroon ng Constitutional Convention. No! Pinlano, nanghingi nga kayo kung tutuusin. Hinamon nga niya ang Estados Unidos that time. Hinamon niya ang Amerika kung gaano kalakas si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Nagkaroon tayo ng snap election, if I'm not mistaken. Based on the book na nabasa ko, mga kababayan ko. Anak ka ng teteng, oo. Base sa libro, hinamon ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos ang Amerika dito. Yan ang pagkakabasa ko pagkakaintindi ko. Because plano siya talagang i-wash out ng US. So sa ginawa niya, pinakita niya sa US, pinakita niya sa mamamayan ng Pilipino at pinakita niya sa buong mundo kung gaano siya kamahal ng Pilipino, mga kababayan. Hindi sa ayaw niyang bumitiw sa pwesto. Mali ka dun, sir. Binago ang konstitusyon. Diktador na siya. Yan na yung 1973 Constitution. Yan na... 1973 Constitution, meron ba nun, mga kababayan ko? Meron ba nasusulat? Meron bang batas na magsasabi that we have a 1973 Constitution? Yung sinasabi nilang martial law Constitution? Meron bang ganon, mga kababayan ko? Pwede nyo bang padisbar to? Sablay to ha. Yung martial law Constitution. Oh. So yung martial law noong 1972, namundok ng mga aktivist. Oh. Ito sabi niya, correct natin ito. Ang totoo, ang mga ginamit na Marcos, na nasangkala ni Marcos ng pagdideklara, Miranda bombing. Kaya yung mga yon, isinisi yun ni Enrile, ni Marcos sa mga komunista. Yung pag-ambush kay Enrile, yung paputok, bomba sa Plaza. Tandaan nyo binomba daw si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos daw ng utos Miranda, sa totoo, kagagawan lahat ni Marcos yun. Oh, kagagawan daw ni Marcos yun. Eto, meron ako ipapakita sa inyo. Kagagawan daw ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos daw yung pambobomba sa Plaza Miranda. Ito po attorney, pasensya ka na pero ide-debunk kita. Itong tao na to na nakikita ninyo sa screen, ito. Itong tao na to, mga kababayan ko, isa to sa mga nagplano sa pambobomba sa Plaza Miranda. Okay? Isa po itong buhay na saksi. Mga kababayan attorney, pakisaksak po ito sa kokote nyo. Debunk nyo nga po itong sasabihin ito. Mga kababayan ko, ito po'y buhay na patotoo. Mga kababayan ko, sa mga patutsyada nung abogado na yon. Ito po isa sa mga nagplano ng pambobomba sa Plaza Miranda. Panoorin nyo po yung sasabihin niya, mga kababayan. Nag-uusapan natin ng martial law. I would like to focus on the issue of Plaza Miranda. Bakit binomba? Sino nagbomba sa Plaza Miranda? Bakit binomba?
Sino ang nagbomba sa Plaza Miranda? Ganyan po yan. At itong usapin na ito ay ina-address ko rin sa mga, lalong-lalo na sa mga kabataan na bagong nakukumbinsi. Opo. At yung mga dati kong kasama na nanonood, nakikinig, na kasabay ko rito. Teka, saan ba ako maniniwala? Kay attorney o sa nagplano? Mga kababayan ko, maniniwala ako doon sa nagpaplano. Okay lang attorney. Mas maniniwala ako doon sa nagsasabi ng totoo. Ito yung nagsabi, sila yung nagplano, mga kababayan. Kayo, ano ba naman to? Nakakahiya naman itong ginagawa natin. Nabubuhay tayo sa kasinungalingan. Anak, ano naman ang tatanda na natin, mamamatay na tayo. Mamamatay na tayo. Takot ba tayo kay Joma? Magkaisa na tayo, ilabas natin dyan. Yes. Ngayon, at this juncture, gusto kong sabihin ito, no? Dahil sa nangyari sa Plaza Miranda, yung nangyari kay President, yung pagkasak ni President Marcos, gusto kong magsalita, no? In my personal capacity, no? Madam Senator, ano? Senator Peter, pwede po kayong tumayo. Ito sinabi dito, nung tao na to nakasama nagplano sa pambobomba sa Plaza Miranda, alam nyo ho ba sino ho ang isa sa mga tinuro niya? Bayaw ni Satur Ocampo ng Bayan Muna. Isa pa, mga kasama niya na talagang nandoon. At dito mga kababayan ko, kung babalikan nyo po yung mga videos ko noon sa isang 150 deka ng ni Senator Amy, mga kababayan ko, talagang dinikdik niya na sangkot dito si Benigno Aquino. Ito totoo to, mga kababayan. Mami Miar, isa pong reformist yung nagsasabi nung una. Ito tignan nyo po ginawa, mga kababayan ko. Ito po yung mga rebelde noon ng CPP, NPA, NDF na nagiging panlaban ng gobyerno ng lumalaban sa ating government. Tignan nyo po, mga kababayan. Request ko po sana tumayo po. Ayaw kong tumayo. Magdakita na lang ako. Senator Ivy. Senator Ivy. Ito, mga kababayan, tignan nyo Ito yung rebelde noon. Tingnan mo ginawa niya, mga kapatid. Dito po personal, at ayokong may magsasabi na dinadamay ko yung mga ibang naging kasama ko. Dito po tayo sa para makita po. Personal ko ito, personal na kung gusto sabihin to, Ito in the history ng Pilipinas, mga kababayan ko. Tingnan nyo. Gusto kong personal na sabihin mo ito kay Senator Ivy, no? Humihingi ako ng paumanhin. Wow! Ako po'y nag-a-apologize. At hindi lang ako. Alam niyo yung rebelde na yan? Na nagplano ng pambobomba? Doon sa Plaza Miranda? Mga kababayan ko. Humingi nga ng tawad kay Senator Amy Marcos yan I was there. That time. Nung pinanonood ko yan. Andun ako. Sa bahay ni Senator Amy Marcos. Sa ancestral house ng mga Marcos sa San Juan. Nung panahon na sinasabi na sumurrender yung mga kadre ng CPP, NPA, NDF. Yung mga nag-uorganisa. Kaya yung sinasabi ni Enzo, malabo. Malabong si former President Ferdinand Edralin Marcos ang nagpakana niyan. Dahil mismong yung nagplano na nga ang nagsabi at naglaglag sa mga kasamahan niya. Now, mga kababayan ko, balikan ko to. Ng Marcialo noong 1972, namundok ng mga aktivista. Sila na ngayon ang nag-organize ng NPA sa mga bundok. Niliwanag niya rin. Yan ang nangyari. Kaya mali yung sinasabi ni Robin Hood Padilla
na kaya nagdeklara si Marcos ng martial law dahil malakas na raw ang NPA. Ang totoo, ang mga ginamit na Marcos, na nasangkala ni Marcos ng pagdideklara, Miranda bombing. Plaza Miranda bombing. Kaya yung mga yon, isinisi yun ni Enrile, ni Marcos sa mga komunista. Yung pag-ambos kay Enrile, yung bomba sa Plaza Miranda. Sa totoo, kagagawan lahat ni Marcos yun. Hindi ko alam kung saan humuhugot to si attorney ng lakas ng loob o tibay at kakapal ng face lock eh. Sa totoo lang, mga kababayan ko, sa totoo lang, hindi ko alam kung saan humuhugot to ng lakas ng loob na ganyan. Can you imagine, mga kababayan ko, na sabihan niya si FEM ng ganon? Kasalanan daw at pakana daw. Sinong loko-loko? Sinong loko-loko? Mga kababayan ko, nagagawa nun, bobombahin niya para lamang sa pangsariling kapakanan niya, mga kababayan ko. Hindi ginawa ng mga Marcos yan, kaya natatawa ako eh. Paano gagawin ni FEM na bobombahin niya ang Plaza Miranda para lang sa ganon? Buti na nga lang, may buhay pa nga, may saksing buhay pa ang natitira, mga kababayan ko, na nasalba ni Ka Eric, mga kababayan. Buti na lang may nananatiling buhay pa na may magpapatunay na mga kababayan ko, na bayaw ni Satur Ocampo ang nagplano at gumawa ng bomba sa pagsabog sa Plaza Miranda bombing. How could you say that President Ferdinand Edralin Marcos ang gagawa at kagagawan niya? Ni minsan nga hindi ko alam mo, sa totoo lang, kung maniniwala ako doon kung talagang hindi sila umalis ng Malacanang. Alam mo isang katangian ng Marcos to. Bakit umalis si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos sa palasyo? You know what's the reason? Mga kababayan ko, ayaw niyang madamay yung mga tao na nakapaligid pa sa kanya. Ayaw niyang madamay yung iba't iba pang mga Pilipino na nagrarally sa labas that time. Kaya umalis sila ng maayos para sa ikatatahimik ng lahat, mga kababayan ko. Kung doon pa lang nagawa na ni FEM na magmalasakit sa mga Pilipino, how could you say na bobombahin ng Plaza Miranda at kasalanan pa ni FEM yung mga sinasabi, yung mga binibintang nito? Hindi makakapagsalita yung tao, hindi niya madedefensahan yung sarili niya, hindi niya masasabi yung katotohanan na gusto niya ipaalam sa mga Pilipino. Pues, mga kababayan ko, wala akong magagawa. Ang totoong tao ang nagsasabi. Ano paniniwalaan nyo? Yung kwento ni Enzo o yung nagplano mismo ng pambobomba? Doon ako maniniwala sa nagplano ng pambobomba na mga kababayan, na buhay pa ngayon at sinabi niya ang totoo. Ba't ako maniniwala kay Enzo? Kwentong barbero na lang ni Atty. Camo yun. Diba?